Okay mga master, meron tayo ditong 3-ton inverter unit. Yan, kita nyo. TMX36 HRN1MB. Yan. Ang complaint ng customer, ang complaint nito, minsan daw nagpipito. Kasi itong unit niya, pinapaandar pala niya 24 hours. So, malaki kasi yung yung location niya. Tapos ngayon, ang init pa dito kasi summer na, nasa 47, 48 degrees Celsius. So, ang unit ko ito mga master, yung nag-error daw siya ng pito. Doon sa display, nag-error ng pito. Ngayon, nandito kami. Chinek namin, umaandar naman ng maayos yung unit. Okay naman lahat. Yung presyo ng refrigerant ng system, goods. Tapos, malamig din yung suction niya. Kasi pinaandar niya simula kanina pang umaga. Pero hindi siya nag-error ng pito. Share ko sa inyo mga master, ito yung dahilan kung bakit siya nag-error ng pito. Yan, ito, binuksan natin itong diba? Yung cover niya. Ito. Binuksan natin. Kung may makita kayo ito mga kamaster, oh. Buksan natin to. Ito, buksan natin to. Kasi malay nyo, maka-encounter kayo ng ganitong problema. Tapos, pagdating nyo sa customer nyo, wala naman. Maganda naman ang andar niya. Tapos ngayon, mga bukas na naman, tatawag na naman siya kasi nag-error naman ng pito. So, ito yung titingnan nyo mga kamaster. Ito yung dahilan kung bakit siya nag-error ng pito. May makita kayo yung overload protector dito sa loob ng compressor na to. Ari, ang init. Init niya kasi kanina pa ito pumaandar eh. Napaandar niya 24 hours. Grabe naman to si customer kasi gusto naman niya dire-diretso andar ng aircon niya. Sobra init. Ito mga kamaster, pakita ko sa inyo. Yan, kung makita niyo ito mga kamaster, ito siya. Yan, yung OLP niya. Yung connection niya mga kamaster dito, yan, ito pumunta sa taas, yan, ito, blurred siya, focus kasi siya, ito, makita niyo ito siya, pag tinanggal ko yan, mag-i-error ng pito, yan doon. Ang dahilan nito mga kamaster, kung bakit siya nag-i-error ng pito, kasi, pag kinapa natin itong compressor niya, yung ulo niya, sobrang init. Ngayon, dahil 24 hours umaandar umaandar yung unit ni customer. Kaya, mga hanggang gabi, nag-i-error siya ng pito. Kasi sobrang init na. Pero pag lumalamig na naman, umaandar na naman siya. Mawala na ng pito. So sabi nga niya, bakit daw ganun? So ngayon, i-explain na natin sa customer. Walang problema yun. Kasi yung pito kasi na-error. Diba pag una P, so ibig sabihin nasa protection siya. Yung problema nun, nasa protection ng system. Like pressure switch, overload protection. Kasi ang nakalagay kasi nito sa error code natin, sa top compressor. So ito yun siya. So, ibalik muna natin. Sara muna natin to. Kasi umandar na naman siya ulit eh. Umandar na naman siya ulit. Kasi kanina binunot ko to. Yan. Ito yung wire niya. Binunot ko. Tapos tinawagan ko yung customer. Sir, pacheck nga sir kung nagpipito. Sabi niya, nung tinanggal ko yung wire, nagpito daw. So, ito lang siya ang problema. Ay, hindi siya talaga problema. Talagang bumibitaw siya. Gawa ng walang tigil yung andar yung compressor. Kasi malaki yung sala eh. Hindi nagmi-minor o hindi nag-automatic yung compressor niya. Kaya nag-error siya ng pito kasi sa sobrang initan ng compressor. Wala nang problema yun, protection lang yan. So, kailangan lang natin explainan si customer. Maganda naman yung andar. Baka maka-encounter kayo. Ito yung board niya, inverter board niya. Yan, ito yun. Yan, mga pressure switch. Ito, ano ba itong switch ito? Yan, meron din siyang high pressure switch saka low pressure switch. Yan, itong isa, ito yung low pressure. Yan, kulay pula yung wire niya. Ito naman isa, high pressure switch. Ito. Yan. Tapos yung isa, ito yung TP sensor, discharge pipe sensor, ito. Okay, so marami siyang protection. 3-ton na media. Kaka-install lang. Yan, okay. So yun lang, sinare ko lang, baka ma-encounter din kayo. Bye.